Hindi pagkain ang gusto ko. Hindi pera. Hindi pagkain po. Meanwhile, Oh, Jollibee, McDo, dito kayo magsuporta ngayon sa akin. Kami kabiktima sa sistema na wa na mo ibalik ko nun sa mahitabo. Kaya ang invitasyon sa amo, trabaho. Nagsuhindir kami, kaya wami kasayod silang mga plano lang. Kontra sila sa gobyerno. Recruit nga 18,000 daw. Mauna siya niya mag-meeting bahin sa federal. Kung naay elemento ng qualified human trafficking at the same time large scale illegal recruitment. Ining large scale illegal recruitment kasi pag may 3 or more persons ka na nirecruit kasi pinasaligan mo ng trabaho tapos at the end of the day dili man bayato ang trabaho na tagban mo, that is large scale illegal recruitment. Dili ka ba na siya available? Okay, pinag-aralan ngayon ang PNP ang mga kaso na walang piyansa ito. Ang mga elemento na posibleng idagdag laban sa mga leaders at sa ilang mga miyembro ng tinaguriang kulto sa pangunguna ni Boy Padlak. So, may panawagan ang hipi ng Surigao sa mga miyembro na may pagkakataon pang susuko sa PNP. Oh, lalo na yung mga biktima lang na inoferan ng trabaho at yung suhulan na 18 to 50,000. No. So tatalakayin natin ito mga kapatid. Ang update, naputulan sila ng kuryente, di na sila ka-live. Naputulan din ng tubig. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat at mga suking taga-subaybay? Welcome sa ating live streaming. Muli ito niyo yung lingkod Brad Wendell Talibong. At kumusta? Nakasimba na ba ang lahat, no? Sa ating mga kapatid at may blessing ng kandila. Sa lahat ng mga suking taga-subaybay, welcome po. Patuloy natin tatalakayin itong nag-viral na bagong kulto, although mahigit na 5 taon ito sila sa naturang lugar. Pero sa susori, wala pa lang building permit itong kanilang tinitirhan. So, update, naputulan sila ng kuryente, pinutulan din sila ng tubig. Sa mga suki nating taga-subaybay, welcome po at huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Sa lahat ating mga suking taga-subaybay, di na natin patatagalin pa. Una, naging viral itong pagsagawa nila kasi ng pagsarado, no? Padlock sa mga building, plus meron pang mga banta, no? Kaya sa mga walang di pa nakasunod nito, una kung maalala ninyo, may deklarasyon na wala ng visa ang pira, hindi lang sa atin, kundi sa ibang bansa. Today, I am declaring the demonetization of all the currencies, not only in the Philippines, but all over the world. No more fiat currency. Because today, we have the plate, the blue plate,
of our ancestors in Ang hirap talaga kung maniniwala sa sariling kasinungalingan, no? So, dahil nagpanggap sila na mga miyembro ng indigenous people, ito, nilinaw talaga ng NCIP na hindi talaga legitimate itong grupo nila ni Dato Adlaw at ang pagkilalang Rayna nakaanib sa Atrebo o sa NCIP. Ito ang interview. Kami isip mga lehitimo nga mga tribo o mga leader sa mga tribo ang tinud-anay wala gyud namo Credit sa nag-interviewing local media nito. ginaila nga og Sa di makaunawa ng Cebuano, nilinaw dito ng NCIP na hindi nila kinikilala giunsa ni gi-accept ang at hindi nila tinatanggap bilang legitimate. mo ni Dato Adlaw o wala gyud namo gi-accept ngano man So, di nila tinatanggap itong grupo ni Dato Adlaw. ang tinud-anay dili gud siya lehitimo nga tribo. So, ito ang paglilinaw ng NCIP. Sa katotohanan daw, hindi legitimate na tribo ang grupo nila ni Dato Adlaw. No, kay ang tinud-anay kung atong tan-awon ang tribo dinhi sulod sa Surigao del Sur is duha lang siya ka ethnic tribes. Kadtong Mamanwa, Mandaya ug Manubo. Maulang gyud na siya ang mga tribo diri. Ang kanang uban, ang tinud-anay kanang giingon ni Dato Adlaw nga siya usa ka lehitimo nga tribo, ang tinud-anay dili na sila tribo kung di So, yung sinabi ni Dato Adlaw daw na sila legitimate na tribo, sa katotohanan hindi talaga sila kabilang sa tribo. dili nga nagpati tribo-tribo lang tungod sa ilahang mga personal nga mga interest nga diin sa among tinan-awan mismo sa amo ang pagka-leader sa mga tribo, sila ang naghatag og mansa, sila ang naghatag og mansa kadaot didto sa mga lehitimo labi So, nagkunwari lamang ito ng mga tribo, pero giniba nila mismo ang mga legitimate na mga tribo sa naturang lugar. na sa kadtong mga tao nga wala pa nakahibalo kung unsa gyud ay ang tribo, no? Pero alang sa kasayuran sa tanan kadtong giingon nako nga sila dili gyud sila mga legitimate nga mga tribo. Ngano man gani man sa akong nakita didto sa mga gipang labay sa mga social media nga kadtong mo claim sila og kadtong gitawag nila nga ancestral land, no? Ang tinud-anay Dinideklara kasi ni sa nagpakilalang alias Adlaw, Dato Adlaw, na wala nang bisa o mano ang lahat ng mga titulo ng lupa. Kaya isinesarado na nila dahil kailangan na sundin nila ang batas, sariling batas nila ni Dato Adlaw. Tinuod man na siya katong gipangbanggit niya nga gidala niya ang IPRA, balaod sa IPRA. Ang tinud-anay nabutang na didto sa IPRA. Pero ang tinud-anay dili sila mo'y authorize nga muklim og yutang kabilin or katong gitawag nila nga ancestralan. Ngano man doon na tay mga saktong gani man diri sa amo ang mga tribo, doon ay mga saktong nga proseso unsaon na siya pag-ila nga kana iya gyud na sa tribo. O Yan. Walang karapatan sila si Dato Adlaw daw na angkin sa ancestral land dahil may proseso talaga paano makilala ang ancestral land sa legitimate na mga tribo. ancestral lumin. Ang number 1 nga gitahasan diha naaman tay NCIP nga sila maoy number 1 nga mag-facilitate unsaon pag-ila nga ancestral lumin gyud na siya. So, yon ang pahayag ng NCIP, no? Kaugnay, bahagi lang yan.
Kung maalala ninyo, si nagpakilalang alias Adlaw, nakasuot ito ng abito, chusabul pa, na parang pari talaga. Kung tingnan ninyo, itong bahagi ng kanilang selebrasyon. Ang ating konstitusyon kumikilala naman sa karapatan ng bawat isa sa pagpili kung ano mang aniban mong pananampalataya, no? Pero remember, one of the dogmas outside the Catholic Church is the dogma of indifferentism. Indifferentism is the notion that all religions are equally true. Hindi po yan totoo, mga kapatid. Kaya karamihan, sabi ng iba, kahit ano, isa lang man ang sinasamba nating Diyos. Different religions contradict one another and contradictions can never be equally true. At maliban diyan, mga kapatid, may babala na ang ating Panginoong Hesukristo sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 4, 5, na may lilitaw talagang mga bulaang mga ngaral, kaya mag-ingat o mano. So, itong ginawa nila na pagsasamba, walang problema ito para sa kanila, no? Lalo na sa grupo, dahil pagsamba nila ito. Ang problema dito, yung ginawa nilang pagsarado na sa mga ilang establishmento, no? At meron pang mga pahayag na di kaaya-aya talaga, kaya yun ang dahilan na tinanggal sa Facebook ang Facebook mismo ng kanilang kinikilalang arena, no? Ayo. Te, mag-block me, te. Kay, wala mo na din sa lista na intro, amo ni Sir Adante. Kung gusto niyo mapapay mo negosyo, mo bayad ka ng tax. Ha? Ano sa pa man implement na ko ana na? Dugay na nite. Wa ko bawa na. Dili, dapat may payo mo. Awo ya ganon. May payo mo dapat. Kaya nga nakakaran. Mana? Wa man mo nagbayad sa tax, tapos wala sa bibig sa intro, lista. Intro, hindi ako. Di sa ato pa, ato ni Siwanan. An poster. Poster. Kubusugot na oy. Sama na palaot. Dili. Dili. Mag-abot sa tabi sa nait eh. Ay napet. Ang ginamang ni Siwanan. Dili pwede. After kaya ko Amang pwede na nata. Bayad mo ba ning pwede? Dili, wala ka lang hindi naman manis natin sa intro. Wala na. Ayaw. Uy, nani di ko tangan mo na ninyo. Dira din na ni. May labot na. Dira din na ni. So, ang mga ginagawa nila ni Dato Adlaw, nag-viral yon. Pero nilinaw ni Police Colonel Warren Dablo, ang Provincial Director, na matapos nag-viral yon at nakausap ng hippie doon sa checkpoint, di na nagawa ang ulit pang pagpasarado sa mga establishmento. At matapos, para sa mga ngayon lang nagsubaybay, matapos nagsagawa sila ng sarili nilang checkpoint doon. Pumunta ang grupo ng PNP sa pangunguna ng hippie at doon din ang mayor, no? Ang mayor. So, ngayon, may video na itong si Dato Adlaw ay may kausap na nagbabanta yung kausap niya sa cellphone na bubunutan daw si Dato Adlaw ng ngipin. Ito. Umaw gani, ang akong hangyo kung matuod ka, ipakita ang imong naong para
magkinita ay ta. Oh, yan ang yung naka-live pa sila ngayon na di na sila maka-live. Pinutulan na sila ng kuryente, pinutulan sila ng tubig, no? So sabi dito no, nang nag-live na itong alias Dato Adlaw, ipakita mo yung mukha mo, request niya sa tumawag sa kanya habang nag-live sila. Bisan sa cellphone lang. Ipakita yung mukha mo kahit sa cellphone lang. Sige. So ayon sa nagtawag na sa susunod ipapakita ko sa susunod. Mauna, so dili ka mo pakita, so ibig sabihin, may dili maayo na imong katuyuan. So dahil hindi ka magpapakita, di ka lilitaw talaga, ibig sabihin na hindi maganda yung layunin mo. Kay dili man ka mo pakita, pero daw hinumdumi daw si Dato Adlaw. Maoy mo dakop ni sa tanan mga injustices din sa Pilipinas. So sabi niya dito, noong naka-live pa sila, ngayon di na sila basta-basta maka-live. Wala na silang kuryente, wala na silang tubig. Si Dato Adlaw daw, siya ang huhuli sa lahat ng mga injustices dito sa Pilipinas. God is justice. God is justice. Kanama ko na amoy mga injustices nga Wala naman tayong problema sa God is justice na sinisigaw nila. Ang problema, itong ginagawa nila na injustice mismo dahil sa sarili nilang batas. Naghahasik ng problema na sabi pa ng barangay captain nung na-interview, di pala mga nakatira sa naturang lugar, kundi kahit na yung mga sumusoko, di po ba galing sa ibang lugar? nga kalihukan pagbag-o na mo sundan ninyo ang batas sa Dios. So magbago na kayo, sundin ninyo ang batas ng Diyos. Ang problema lang, ang Diyos ng grupong ito ay bagong Diyos din. Kung meron silang bagong gobyerno, meron din silang bagong Diyos. Dahil ang Diyos nila ay ang hangin, ang apoy, ang tubig, yung apat na elemento, tulad sa Encantada, sa Ministry of Liberation, alam nyo, pag Encantada, fallen angels po yun. Fallen angels. So, sa demonyo. Kaya kung kulto, occultism, paganism, anong sabi sa unang Korinto 10:20? Ang sinamba ng mga kulto, ng mga pagano ay demonyo at hindi Diyos. Okay. Kaya mag-ingat mga kapatid, huwag agad-agad maniniwala. Lalo na, ito, may mga nahikayat dahil may offer o mano na 18,000 to 50,000 na sahod. Tuloy natin. Para magkayusa ta og makabot na tong matuod nga kalinaw. So, yun pala ang layunin nila na magkaisa tayo at makamit yung tunay na kapayapaan. Yung ginawa nila mismo, mangyari ba na sasampahan sila ng kaso patong-patong kung di sila gumawa noong puwersahang pagsasarado sa ilang mga establishmento? So, kaya ingat talaga mga kapatid sa mga samahan na aaniban ninyo. Ang challenge dito sa mga kapatid natin, lalo na sa mga Katoliko, dapat ibalik ninyo ang katisismo, ang panalangin sa loob mismo ng tahanan. Dahil sa pananampalatayang Katoliko, bawat pamilya ay tinatawag na domestic church. Ang demonyo ay target, ikaw at ang pamilya. Tingnan niyo sa palibot. Tingnan niyo sa palibot. Ang dami ng pamilya watak-watak. Kahit pa sa mga pamilya na mga professionals na. So, meron talaga tayong kalaban at we are in the field of spiritual war.
At itong paglitaw sa mga iba't ibang pananampalataya, bahagi ito sa spiritual warfare. Because the ancient tactic of our ancient enemy is to divide and then attack. Tuloy natin. Hello, sir. Hello, hello. Hello. Oh, hello, sir. Mm. Oh, yung kumakitan ka siya, igdan ka ang ngipon. Parang dentist yata itong tumatawag kay Dato Adlaw. Sabi niya, sir, hello sir, pag makita kita sir, bubunutan kita ng ngipin. Pagtarong sa imong sulti, pagtarong sa imong sulti, wala ko nagtiaw-tiaw dong ha. Wala ko nagtiaw-tiaw. Batas sa Dios ang akong gibuhian nimo. Oh, so batas ng Diyos umano ang pinakawala niya. Oh, batas ng Diyos. At ano yung batas ng Diyos na pinakawalan niya? Kung magtiaw-tiaw ka, dili ako ang imong kaaway. Oh, so hindi si Dato Adlaw ang magiging kalaban daw sa sagutan nila sa tumatawag sa kanya na nagsabing pag makita si Dato Adlaw, bubunutan daw ng ngipin. Ang imong kaaway dong, ang hangin to. Oh, ang kalaban mo hangin, tubig, idi engkantada talaga oh. Tubig, lupa o kalayo nga naa. Oh, tubig, lupa, kalayo Bastos. nasa Tayo ka makigsulti, magtarong ka. Oh, yun, yung naka-live pa siya. Pero ngayon, update, di na sila basta-basta maka-live. Sa susunod, pakita natin yung pagputol, courtesy naman sa RPN, no? Na may video sa RPN na pinutulan ng kuryente, pinutulan ng tubig, dahil wala pala ito silang permit, building permit, no? Walang building permit. Ngayon, balikan natin yung HIPI at Provincial Director na nagsagawa ng press conference dahil pinag-aralan yung ilan pang mga kaso na walang piyansa na posibleng madagdag laban nitong grupo at nanawagan ang HIPI ng Surigao sa mga miyembro nito na tulad sa mga kasama nila, pwede pa kayo na susuko. Meron na umanong mga sumuko. Lalo na yung mga nadala lamang tulad ditong naunang taga Davao na sumuko. Pwede kayong sumuko para ma-evaluate na talaga'y biktima lang kayo dahil sa pangako nila na sahod. We continued the conduct of documentation and processing kadtong mga nag-surrender. Actually, may mga moabot pa na mag-surrenderay sa either sa CIDG, sa PMFC or diri sa Surigao City Police Station. So maugani yan na tag-encourage na mo na as much as possible habang sa iyo pa pag-surrender guide ka mo kasi anyway you can invoke naman dun sa during the preliminary investigation dun sa So habang maaga pa suko na kayo, lalo na yung mga miyembro, no? Parang itong miyembrong ito ay ginagaya nila si Senyor Aguila at butin lang sila si Senyor Aguila, hindi naman yun nagpadlak. Kahit si Kibuloy, hindi naman yun nagpadlak, no? Pero dito natin makita mga kapatid na sino ba na espiritu ang nasa likod sa grupong mga grupong ito. No? So, sa Diyos nga ba talaga? At tandaan natin, matagal na may babala, 2 Korinto, Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15. Sa mga lilitaw na aangkin na sila mga alagad din ng Panginoong Jesucristo, ngunit mga huwad. Pero, sabi pa ni San Pablo, di ikapagtatataka. Bakit? Kahit daw si Satanas ay magkunwaring anghel ng liwanag. Nako! Si Satanas daw magkunwaring anghel ng liwanag. Kaya, kumusta kaya si Dato Adlaw? Ang dami nang nanggagaya niya ngayon social media. May kapatid daw si Dato Adlaw, ang Dato Gabi.
Okay, tuloy natin. City Prosecutor's Office na ikaw tag-ilad ka sab ng kwan kasi kung tag-ilad ka wala man na criminal intent, basically malusutan nila kung tinuod na tag-ilad sila. So mao yan na tabangan nato kasi inimanggod na mga tawhana sa mga biktima raman sa good. So uno raman ang ibin nato na kwan kung tan-awon yung ibin kadtong educational attainments sila makita nyo gayud ng video ubos siya dili man sa nagdiskrimita pero ubos gayud ang kwan madali gayud sila na makwan madali sila na ma-exploit kanina mga tawhana. Ang nahitabo manggod kanisab na mga tawhana na nag-surrender. Nung na-recruit sila, adto sila tagbutang sa kwan doon sa tagtawag nila na murag kampo ba? Kanina ba? Meron silang parang kampo. Dito sila inilagay pag ma-recruit na. Sino ba ang di mahikayat? Imagine, malaki na yan, lalo na sa mga naghihirap ngayon. No? Daming mga naghihirap talaga na nahirapan sa magkain, 3 bisis sa isang araw. Pagkatapos may offer, 18,000 to 50,000. O sinong di mahikayat sa offer na yan? Tribo. At the same time, automatic, inisyuan sila ng mga bladed weapon. Kadto na samurai, kadto na sundang. So pagdating doon, yun, may issue na pala sila. So ang tanong nito, maliban nitong nagpakilalang Reyna at Dato Adlaw, sino kaya ang nasa likod nito? Meron bang nasa likod? Lalo na, meron silang parang private army? Nakasuot ng mga uniforme. Yung tinatawag nila na Royal Army daw. Tuloy natin. Dili sila nakaibalo kasi expectation kasi nila na trabaho ang taghatag sa ila, trabaho ang kasabutan nila at the same time kadto na salary. Normally, pag ingana manggod ang motivation dun sa tawo, ikaw hatagan ka nang sabihin nato. Sandali muna. Bago ipatuloy si Hippie, may nag-comment dito si Ronnie Abrigo. Bro Windil, maayong hapon. Shout out from Mount Diwata, Moncayo, Davao de Oro. Shout out sa mga kaabag diha. Di po ba may mga taga Moncayo ditong nagiging kaanib? Tuloy natin. 1,000 or 18,000. That is something na dun sa pamilya ng isa katao. Mas Malaki na yan. No? Ang problema, yun na-offer na yan, binigay ba yan talaga? Delikado sa illegal recruitment ito. Ang problema lamang ani kasi kadto sab na mga tao tungod lagi sa kalisod sa kinabuhi napugos gayud na mo kan napugos na kung asa man tong pagka-recruit sa ila. That is why tagtan-aw na mo gani ining kwan tag-studyhan pa ng diri sa CSWDO nato at the same time ng WCPD investigator nato. So yun pinag-aralan kasalukuyan ng mga otoridad ang mga elemento. Kung naay elemento ng qualified human trafficking at the same Delikado, qualified human trafficking. Di po ba, isa yan sa mga kasong kasalukuyang hinaharap ni Pastor Apollo Kibuloy, no? At walang biyansa yan. time large scale illegal recruitment. Ining large scale illegal recruitment kasi pag may 3 or more persons ka na ni-recruit kasi pinasaligan mo ng trabaho tapos at the end of the day dili man bayato ang trabaho na tagkuan mo, that is large scale illegal recruitment. Dili ra ba na siya available? At the same time kaning qualified human trafficking considering na may minor sila na na-recruit. So that is qualified human trafficking. The same, grabe kataas ng penalty niya at the same time dili na siya available. Additional, Ang PNP Provincial Director, Police Colonel Warren Dablo. 6 pa, Jude, na nag-surrender. Nabay 6 personalities na nag-surrender sa ADG. So, we have a total of 15 personalities. So, Sandali, may tanong dito. Bakit po ang Surigao pinamumugaran ng kulto? Si Father Monsignor Rosete
At kahit si Father Chad Referger, no, tinatalakay niya, territorial in nature kasi ang mga fallen angels. Ang problema lang, marami nang di naniniwala na we are in the field of spiritual war. Tandaan natin sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo nung tumanggap siya ng baptism. Nung tumanggap siya ng baptism, ano nangyari? Sa Mark, the Gospel of Mark, the primitive of all Gospels, nagbanggit diyan na the Spirit drove him into the desert. Kung saan, he was tempted by Satan. No? Anong punto dito? Sa atin din na mga Katoliko, sa lahat, sa rite of Christian baptism, yun ang pagpili natin sa daan patungong langit. Kaya nga, napansin nyo sa baptism, merong katanungan ng pare, no? Do you reject Satan and his works? So, yun ang bahagi. So, yun, target na tayo sa demonyo. Nireject mo ako. Tingnan natin. So, anong punto dito? We are in the field of spiritual warfare. At bawat lungsod, bawat bansa, may naka-assign umano ng mga fallen angels. Territorial in nature. Kaya, di tayo magtaka na daming lilito. Noon pa man, mayroong PBMA na grupo at hindi lang itong grupo ni Dato Adlaw dahil nang nakapunta ako sa parokya ng Claver, meron ding mga kinikilala doon na napasukan, may babae daw napasukan ng Santo Niño. At may mga parishioners talaga na nagpuntahan din doon. Kaya pinaliwanag natin, huwag kayong basta-bastang maniniwala, lalo na sa ganyan, hindi yan himala galing sa langit mismo. Kaya marami tayong nahikayat. Bakit ganon? So, ibig sabihin, may territorial fallen angels na naka-assign talaga para sa kulto. So, kaya, buti na lang, ang diocese na yan ay may appointed exorcist na ang naturang diocese. So, di tayo mag-ataka. Kung mapansin ninyo sa ibang lugar, na yung iba, daming mga posers, daming drug lord, yun naman ang demonyo na naka-assign diyan. No? Yun naman ang demonyo na naka-assign diyan. So, nasa spiritual na digmaan talaga at bahagi ito. No? Ang kaya, sa bawat mga kapatid natin, target ang bawat pamilya. So therefore, ang pagiging simbahan dapat magsimula sa loob ng pamilya. May tumatawag nga sa akin, umiiyak pa, general pa ng PNP ang asawa niya, iniwan sila dahil sumakabilang bahay. So, laking problema. Nagtatago talaga ang ating kalaban. Patago na umaatake. Target tayo. Wawasakin pati na pamilya. Okay, tuloy natin. And right now, they are undergoing interview to validate yung from start to finish na niabot kanin ko na pag-surrender nila so that we can make a narrative of events kung sa gid ang asa nagsugod nga nakabot diri sila sa ato ang dakbayan sa Surigao. Yan mga kapatid, no? Sa pahayag ng PNP Provincial Director sa
naturang probinsya. No? Abangan natin ang susunod na anong susunod kung lalabas na ba ang warrant of arrest, lalo na nitong kanilang reyna at kanilang pari-pari diyan na nagpakilalang si Dato Adlaw na ayon sa mga legitimate IPs, di naman umano tunay na miyembro ng indigenous people. Sandali muna, may nabasa ako dito bago tayo magtapos, no? Asan ba 'yon? May nabasa ako kanina. Eto, Teresa Lingkod. May tanong po ako, nasa Biblia ba na binyagan ang mga sanggol na bata? Kasi hindi pa sila nakaunawa at makasagot sa tanong ng pari. Okay, maraming salamat kapatid. Bago tayo magtapos, sasagutin natin itong tanong ng ating kapatid. Posible hindi ito katoliko. So, una, kung tingnan natin ang mabasa San Mateo Kapitulo 28, versikulo San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Ito po ang mabasa natin, no? Para sa nagtanong. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng anak at ng anak at ng sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So ang tanong sa ating kapatid, may mabasa ba na ang mga bata ay dapat binyagan? Dito sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, iyon po ang katibayan na generic term ang utos ng ating Panginoong Hesus. Binyagan ang lahat ng tao. Juan Kapitulo 3, versikulo 6, ang anak ng espiritu ay espiritu, ang anak ng tao ay tao. Ano daw umano ang anak ng tao? Tao. Ano ang utos? San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, binyagan ang lahat na tao. San Juan Kapitulo 3, versikulo 6, ang anak ng tao ay tao. Therefore, ang anak ng tao ay tao, binyagan ang lahat ng tao, kaya yun ang dahilan kung bakit binibinyagan ang mga bata at mga sanggol. Dahil generic term. Kung ang argumento naman ng ating mga kababayan, wala namang mabasa na letra por letra. Bakit? May mabasa bang letra por letra na bawal binyagan ang mga bata? Kung mali at bawal ang pagbautismo ng mga bata o sanggol, bakit isinalarawan ni San Pablo mismo na ang kanilang mga ninuno na mga Israelita na bautismuhan habang sila'y tumawid sa gitna ng hinahating dagat ni Moises? Asan yan? Sa unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 2. Ito mabasa natin. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang ating mga ninuno ay napasa ilalim ng ulat at silang lahat ay tumawid sa dagat at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. So ano ang sinabi ni San Pablo? Lahat ay nabautismuhan. Lahat ng mga Israelita na nagsilikas mula sa Ehipto ay nasa iba't ibang edad yon. Kaya logically, tiyak na may mga kasamang mga bata at mga sanggol yon.
Pero sa pagsalarawan ni San Pablo, sa kanyang sulat sa unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 2, malinaw na lahat ng mga Israelita ay nabautismuhan. Kasama na doon yung mga bata at yung mga sanggol. Kaya, klarong-klaro dyan. Bakit natin binyagan ang mga bata? Okay. Una, kung tandaan natin ang paraan sa binyag mula pa sa panahon, ay hindi lang immersion o dipping in water sa Gawa Kapitulo 8, versikulo 37-38, si San Pablo nakatanggap ng binyag sa loob ng bahay. At alam naman natin, sa loob ng bahay, walang ilog yan. Kung tingnan natin ang Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 9, versikulo 17 hanggang 18. At nagpatunay din si San Pablo na ang paraan sa pagtanggap ng binyag sa pamamagitan ng pagwisik sa malinis na tubig. Ayon sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 22, tayo'y nagsilapit na may tapat sa puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winiwisikan mula sa isang masamang budi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Dalisay na tubig talaga ang binanggit ni San Pablo. At katuparan sa hula sa Ezekiel Kapitulo 36, versikulo 25, wiwisikan ko kayo ng malinis na tubig, nang maging malinis kayo sa lahat ng karumihan ninyo, at hindi na kayo sasamba ng mga Diyos-Diyosan. Kung tingnan natin ang unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 20, ang binyag ay siyang hugas sa kasalanan. Now, balikan natin ang binyag ng mga bata, yung infant baptism. Ang infant baptism, kapatid, ay napaka-parallel ng tinatawag sa mga Hudyo na infant circumcision, yung pagtutuli sa mga sanggol sa lumang tipan. Sa lumang tipan, tinutuli na agad ang mga bata, ang mga sanggol. No? Kung tingnan natin ang Genesis chapter 17, verse 12, ito mabasa natin. For the generations to come, every male among you who is 8 days old must be circumcised, including those born in your household, or bought in money from a foreigner, those who are not your offspring. So, 8 araw matapos sila ipanganak, 8 days old pa lang, bibinyagan na. Sabi ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya, wala pa daw muwang ang sanggol at hindi pa nila alam ang ibig sabihin ng bautismo, kaya hindi pa pwede. Ang mga sanggol sa lumang tipan, wala ding muwang sa pagtuli, pero tinutuli na sila. Kaya sa bagong tipan, pinalitan ng binyag ang pagtuli sa lumang tipan. Ito yung tinatawag na pagtutuli ni Kristo sa atin. Saan mabasa? Mga taga-Kolosas Kapitulo 2, versikulo 11, ito mabasa natin. Sa pamamagitan din ni Kristo, kayo'y tinuli, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo'y tinuli. Tinuli daw tayo. Sa anong paraan? Ituloy natin pagbasa ang karugtong. Kung sa anong paraan itinutuli tayo. Ito ang mabasa, mga taga-Kolosas Kapitulo 2, versikulo 12.
sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling na bumuhay sa Kanya. Ano daw? Sa pamamagitan ng bautismo. Klarong-klaro. So, totoo ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na tinuli tayo sa pamamagitan ng bautismo. Napakalinaw yan. Kaya gaya ng mga sanggol na tinuli sa lumang tipan, 8 araw matapos sila ipinanganak, kahit wala pang muang, ay pwede palang tumanggap ng bagong pagtutuli ni Kristo. At iyon ay sa pamamagitan ng bautismo o binyag. Dahil ang circumcision sa bagong tipan ay yung binyag. At maliban diyan, malinaw ang utos sa San Mateo Kapitulo 28:19, lahat na tao ay binyagan. Juan Kapitulo 3 versikulo 6, ang anak ng tao ay tao. Therefore, kasali sila sa binyag. Galatia 3:27, dahil ang binyag ay pagiging kabahagi sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Dalawa ang makita natin diyan na utos sa binyag. Marcos 16:16. Una, ang sumasampalataya at magpabinyag ay maligtas. Di po ba? Sumasampalataya. Yung tumutukoy sa mga malalaki na. Yung sa mga malalaki na, dapat sila sumasampalataya. Kaya nga, may proseso, isiminar sila, ikatikay sila. Pero, sa mga anak nitong mga Kristiyano na, San Mateo Kapitulo 28:19, binyagan ang lahat ng mga tao sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu at turuan. Iba ang Marcos 16:16, turuan muna para sumasampalataya pagkatapos binyagan. Pero San Mateo Kapitulo 28:19, binyagan and then turuan. Yun ang dahilan na may mga ninang at ninong na gagabay din sa mga bata. Dahil kung tingnan natin, anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Lucas Kapitulo 18, versikulo 16. Sabi ng ating Panginoong Hesus, "Let the children come to me, and do not prevent them. For the kingdom of God belongs to such as this." So, ano daw? Ang kaharian ng Diyos ay para sa kanila, sa mga bata. Paano makapasok ang mga tao sa kaharian ng Diyos? Juan Kapitulo 3:5, sa pamamagitan ng binyag. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit ang mga bata ay binibinyagan ng simbahang Katoliko tulad sa mga anak ng mga Hudyo noon na 8 araw pa lamang sila ay tatanggap na ng circumcision. Yun po ang sagot sa tanong ng ating kapatid. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. Etong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Bye-bye.